Bago natin simulan ang part 2 ng Lihim ng Aklat ng Diyos, ay nagpapasalamat po ako sa mga nanood ng part 1. At sa mga nag-comment, maraming salamat. Mula noon, si San Miguel na ang naging pangulo ng mga Arkangheles at ang pumalit sa posisyon ni Lucifer sa konseho. Napunta si Lucifer sa kadiliman. Habang siya ay naglalakbay, ay may nakita siyang malinis at malinaw na tubig. Lumapit siya at nakita niya ang kanyang sarili na may dalawang nilalang na kasama. Napatanong siya sa kanyang sarili, sino ang dalawang ito na nakikita ko sa tubig? May sumagot na tinig, kaming dalawa ay ikaw din. Nagsalita ng Latin ang dalawang nakita niya sa tubig. Matapos nito, si Lucifer at ang dalawa niyang nakita ay nag-isang katawan. Sa puntong ito, lumakas ng higit sa 7 beses ang kapangyarihan ni Lucifer. Gumawa siya ng mga bagay-bagay sa dilim, at anuman ang ginawa ng Diyos sa liwanag ay sinikap niyang pantayan sa dilim. Ayaw ni Lucifer na humingi ng tawad sa konseho, at ayaw din niyang magbago. Hindi lingid sa infinito Diyos ang nangyayaring ito. Akala ng infinito Diyos na si Lucifer ay magbabago, alang-alang sa kanyang anak na babae. Ngunit, masyadong umabuso si Lucifer sa kanyang karunungan at kapangyarihang taglay. Nabulagan siya at nawala ng pagmamahal sa puso. Nawala na rin siya ng pagpapakumbaba. Lahat ng kabutihan sa kanyang kalooban ay namatay, bunga ng galit, puot at pagmamataas. Si Lucifer ay nagpupundar ng lagim sa kadiliman. At mula nang pakikipaglaban niya kay San Miguel, ay gumawa na siya ng paraan upang lumakas ang kanyang puwersa at mga nasasakupan. Dahil dito, ang konseho ng mga anak ng Diyos ay isinugo muli si San Miguel upang labanan si Lucifer. Nang pinuntahan ni San Miguel ang teritoryo ni Lucifer, ginamit ni Lucifer ang kapangyarihan ng dilim at nagsalita ito ng mga Latin. Sa salitang ito ay nagdilim lahat ng buong paligid ni San Miguel. Napagtanto ni San Miguel na hindi niya kakayanin mag-isa ang pakikipaglaban kay Lucifer dahil mas malakas na dihamak si Lucifer kaysa dati. Bumalik muli si San Miguel sa kalangitan noon, at ang humarap kay Lucifer ang mga ibang kasama sa konseho. Nasabi ni San Miguel sa infinito Diyos na higit na lumakas si Lucifer kaysa sa dati. Sinabi ng infinito Diyos, Miguel, kaya mo bang isakripisyo ang iyong sarili upang sa iyong katawan ay mabuo ang iyong mga kapatid? Ang sabi ni San Miguel, ako ay ginawa niyo. Gawin mo po ang inyong nais sa akin. Sa puntong ito ay winasak ng infinito Diyos si San Miguel sa mga salita ng Diyos. At si San Miguel ay nawasak sa 7 bahagi. Nagsalita ang infinito Diyos sa mga katagang hindi ko nababanggitin.
Pagkasabi ng ganito ng Infinito Diyos, ay naging itlog ang 7 bahagi ni San Miguel na may mga sumusunod na kulay: pula, orange, dilaw, luntian, asul, puti, at ube. Sinabi ng Infinito Diyos sa kanyang anak na babae, "Ang iyong asawa ay marami ng kaguluhang nagagawa sa aking nasasakupan. Sana ay maunawaan mo kung ano ang aking gagawing mga hakbang." Tumulo ang luha ng anak na babae, at ang mga ito ay naging mga serapin. Ang sabi ng anak ng Diyos na babae, "Ama, patawad po. Huwag mo po siyang papatayin. Mahal ko po siya. Sana po bigyan niyo po pa siya ng pagkakataong magbago." Ang sabi ng Infinito Diyos, "Sisirain ko ang kanyang kasamaan, at sa gagawin kong mundo, ikaw at siya ay mananaog upang mabuhay bilang tao at magpapakasakit. Sasamahan mo siya magsulit hanggang sa dumating ang panahon na siya ay luminis, matutong magpakumbaba at magpasakop sa akin." Ang 7 itlog ay inalagaan ng 7 espiritu ng Diyos. Habang hindi pa lumalabas ang mga nasa itlog na pinaalagaan sa mga espiritu ng Diyos, ay ang mga kasapi sa konseho ang nakidigma kay Lucifer. Sabay na nakipaglaban ang nuno ng araw at ang nuno ng buwan. Nag-orasyon ng dalawa. Sa ganitong akto ay nagkaroon ng araw at buwan sa kalangitan. Pinagsama nila ang buwan at araw bilang isang orasyon at saka binato kay Lucifer. Ang ginawa ni Lucifer ay nag-orasyon din, at ang liwanag na ibinato sa kanya ay hinigop ng kadiliman. Sa puntong yun ay tumakas ang nuno ng araw at ang nuno ng buwan, sapagkat napagtanto nila na higit ang kapangyarihan ni Lucifer kaysa sa kanila. Ang sunod na lumaban ay ang 5 konseho. Ginamit nila ang formasyon ng tala o pentagram kay Lucifer at tinira nila ng pinagkaisahang liwanag. Pinahigop ni Lucifer ang kanilang liwanag sa kanyang dilim at nabuwag ang pinagkaisahan ng 5. Umalis ang 5 konseho sapagkat napagtanto nila na hindi nila kakayanin ang kapangyarihan ni Lucifer. Ang sumunod na lumaban kay Lucifer ay ang 6 na espiritong ayaw tumanggap ng gawain sa Infinito Diyos. Napuwersahan silang lumaban sapagkat nasakop na ng dilim ang kanilang kinaroroonan. Silang 6 ay nagporma ng tala ng Diyos na walang iba kundi ang simbolo ng hexagram o ang bituin ng Israel. Nagkaisa ang kanilang liwanag sa tala ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Subalit, pinahigop ni Lucifer ang liwanag na naturan sa dilim upang maging karagdagang lakas para sa kanya. Ang pinangtapat ni Lucifer sa 6, ang 7 salita ng mga Latin, at nabuwag ang pinagkaisahang kapangyarihan ng 6. Napagtanto ng 6 na wala silang laban kay Lucifer, kung kaya sila ay umalis na lamang. Ang 3 espiritu na lamang ang natitira sa konseho. Silang 3 ay nagbasbas sa 7 itlog at ang sabi, "Sa aming pangalan, ipinagkakaloob namin ang aming basbas sa mga espiritong ito upang magkaroon ng sapat na kapangyarihang matalo si Lucifer." Ang 3 potensya ay naging isa. Sa aktong yun ay lalong nag-alab ang liwanag ng 7 itlog na tila mga araw. Sa aktong ito
lumangkap ang 7 seraphim mula sa luha ng anak na babae ng Diyos sa 7 itlog, at sila ay lalong nagningas na higit sa mga araw. Ang huling nagbasbas sa 7 itlog ay ang 7 espiritu ng Diyos, at ang sabi, "Taglayin niyo ang kapangyarihan ng aming pangalan." Nabasag ang 7 itlog, at isa sa 7 espiritu ay si San Miguel na muling namuhay. Binasbasan ng 3 si San Miguel ng bukod na basbas, at ang sabi, "Taglayin mo ang aming kapangyarihan at anyo ng kamatayan na iyong ipanglalaban kay Lucifer sa kagipitan." At bumanggit ang 3 ng kanilang lihim na pangalan sa kamatayan. At itong 3 pangalan na ito ay nabuhay at pumasok kay San Miguel. Bago lumakad ang 7 arkangheles sa pakikidigma, binasbasan sila upang maligtas sa kapanganiban at sa mga signos. Nang lulusubin na ng 7 arkangheles ang kampo ni Lucifer, ay nangusap ang 7 ng mga salita ng Diyos. Nang naramdaman ni Lucifer na siya ay tinutugis ni San Miguel, ay nagwika siya upang sila ay mahadlangan. Mula sa kadiliman ay lumabas ang malaking apoy na humarang sa 7 arkangheles. Nang ito ay mangyari, nangusap ang 7 arkangheles ng mga salita ng Diyos. Akala ni Lucifer ay nanalo na siya. Sa puntong ito, si San Miguel at ang iba pang arkangheles ay bumanggit ng sabay-sabay ng mga salita ng Diyos. At si San Miguel at ang 6 na arkangheles ay nag-isang katawan. Si San Miguel ay muling bumaba ng biglaan sa harap ni Lucifer na may tanga na sibat na nakaturo ang dulo sa kanya. Winika ni San Miguel ang mga salita ng Diyos. Sa salitang ito, hindi makaalis si Lucifer at nakakulong ng biglaan. Nabigla din si Lucifer at napatigil, sapagkat nakita niya sa kanyang paningin ang 3 Diyos at hari ng kamatayan kung saan nakatayo si San Miguel. Upang hindi matuloy ang pagsambit, ay nagwika si Lucifer ng mga Latin. Nang naramdaman ni San Miguel na may kumukontra sa kanyang pagsibat, nagwika siya ng mga salita ng Diyos. At nasibat ni San Miguel, arkanghel si Lucifer, na tinagasan ng kapangyarihan at ng hina. Nagwika si San Miguel ng mga salita ng Diyos. At bukod sa sibat na nakasaksak, inuumang ni San Miguel arkanghel ang kanyang espada sa leeg ni Lucifer. Ang sabi ni San Miguel, "Hanggat hindi ka sumusuko, ang mga sandata ko ay nakasalang laban sa iyo." Nagalit si Lucifer at nagsalita, "Sino ang nag-utos sa iyo? Magsabi ka." Ang Diyos, na ang ating amang nasa kaitaasan. Sa salitang ito ay hindi na nakaimik si Lucifer at halos nangalisag ang kanyang buhok. Nagsigawan ang mga nasa kaitaasan, kasama na ang nunong araw at ang nunong buwan at ang iba pang nilalang. At lalong nagliwanag. Ito ay dahil sa pinagsama-sama nilang liwanag. At ito ay tumatama sa kinaroroonan nina San Miguel at Lucifer. Nasaktan ng labi si Lucifer sa liwanag at ang kanyang balat ay napapasok. Sinabi ni San Miguel ang mga salita ng Diyos. At ipinalo ni San Miguel ang kanyang espada sa ulo at leeg ni Lucifer. Ito ay nagliwanag at nag-iwan ng marka ng anyo ng tinik at pumalibot sa leeg at ulo ni Lucifer. Matapos nito, isinunod ni San Miguel ang pangungusap ng Infinito Diyos na pinagkaloob sa kanya. At ito ang naging hudyat upang lumabas ang matalim na espadang kidlat sa kaitaasan at tumama sa tagiliran ni Lucifer. Nahati si Lucifer sa 3 bahagi at naabot.